Isang lalaking nagngangalang Francis ay nagmamaneho ng kanyang lumang van kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na si Iris, at ang kanilang dalawang anak na lalaki, sina Josh at Lucas. Sila ay naglalakbay patungo sa isang liblib na bahagi ng isang maliit na bayan hanggang umabot sila sa isang lumang bahay. Ang bahay ay tila walang laman at abandonado at si Francis ay kinakabahan na pumasok. May dala siyang kasangkapan, pumasok siya at dahan-dahang naglakad sa loob. Doon ay nakita niya ang isang pintuan na nakasarado mula sa labas. Narinig niya ang mahihinang tunog sa itaas at nagpasya siyang tingnan ito. Pumasok siya sa isang silid at nakita ang isang patay na lalaki na nakahiga sa kama. Kinuha ni Francis ang baril at relo ng lalaki at bumalik sa labas. Habang siya ay nakatayo sa tabi ng pinto, nakita niya ang kanyang ina na naging zombie na. Ngayon ay nalaman natin na si Francis at ang kanyang pamilya ay tumatakas mula sa mga zombie at naghahanap ng lugar upang magtago, at ang lalaking nasa loob ay ang kanyang ama na nagpakamatay upang maiwasan ang kanyang paglikha ng isa. Sa huli, inatake siya ng kanyang zombie na ina na nagpilit kay Francis na barilin siya agad. Pagkatapos, inilibing niya sila, at ang pamilya ay nagpahinga sa loob ng bahay sa magdamag, ngunit si Francis ay nanatiling gising, nagbabantay sa buong oras. Sa umaga, sinuri ni Francis ang supply ng tubig, at pagkatapos makumpirma na ito ay malinis, pinayagan ng kanyang mga anak na gamitin ito. Gayunpaman, si Iris ay tila hindi masaya sa sitwasyon. Pagkatapos, dinala ni Francis si Josh kasama siya upang tingnan ang isa pang bahay na malapit, kung saan sila ay nakakita ng radyo, flashlight, at ilang mga manok sa isang hola. Nakita rin nila ang may-ari na patay sa loob, na hawak pa rin ang susi sa hola ng manok. Itinalaga ni Francis si Josh sa gawain na kunin ang mga susi, ngunit nang ang patay na lalaki ay nahulog sa kanya, siya ay nagpanik, at nakita natin na tinutulungan ni Francis si Josh na matutong mabilis na umangkop sa kanilang sitwasyon. Pagkatapos, dinala ni Iris si Francis sa nakasarang silid at binuksan ito. Ipinakita nito na si Francis ay pinahirapan ng kanyang ama noong siya ay bata pa, at ang nakasarang silid ay nagsilbing kanyang bilangguan. Gayunpaman, kailangan ni Francis na suriin ang generator sa loob ng silid, kaya siya ay nagpatuloy at natuklasan na ito ay nangangailangan ng gasolina. Nang maglaon ng gabing iyon, habang sila ay kumakain, tinalakay ni Iris kay Francis na dapat silang pumunta sa Hilaga, ilang milya lamang mula sa kanilang kinaroroonan, dahil hindi siya naniniwala na sila ay ligtas doon. Gayunpaman, iginiit ni Francis na dapat silang manatili, dahil ito ay mas ligtas na walang ibang tao sa paligid. Sa umaga, nag-usap sina Francis at Iris tungkol kay Josh, na nagpapakita na si Josh ay hindi anak ni Francis, na siyang dahilan kung bakit hindi niya ito ginagamot ng maayos tulad ni Lucas. Itinuro ni Iris na kailangan nilang umalis at subukan ang kanilang kapalaran patungong Hilaga, kung saan inutusan sila ng gobyerno na pumunta, at pumayag si Francis. Pagkatapos, umalis sila sa kanilang van, at tinalakay ni Iris ang kanilang ruta. Gayunpaman, si Francis ay naging nenes nang marinig mula kay Josh na tinawagan ni Diego si Iris, na nagdulot sa kanya na mawala ng pokus sa pagmamaneho at halos bumangga sa isang nakaharang na tulay. Nalaman nila na imposibleng magpatuloy ang van at iminungkahi ni Francis na bumalik sa bahay. Gayunpaman, iginiit ni Iris na ipagpatuloy ang Hilaga. Lumabas siya sa van, armado ng isang talam, at sinubukang alisin ang hadlang. Habang siya ay gumagawa ng ingay, isang zombie na sundalo ang lumitaw mula sa likuran, na nagudyok kay Francis na magmadali sa kanyang tulong at barilin ang zombie. Habang tinutulungan siyang bumangon, higit pang mga zombie ang lumitaw sa likod ng kanilang van, na nagtrap sa kanilang mga anak sa loob. Binabaril ni Francis ang mga zombie at inaakit ang mga ito palayo sa van, at nagtagumpay si Iris na iligtas ang kanilang mga anak habang si Francis ay kumukuha ng granada mula sa patay na sundalo at sinubukang makalampas sa mga zombie. Tumakbo siya sa ibabaw ng mga kotse, at pagkatapos magtago sa likod ng isa sa mga kotse, itinapon niya ang granada, na pumapatay sa lahat ng mga zombie. Nagkita si Francis sa kanyang pamilya at naglakad pabalik sa bahay. 2 linggo ang lumipas, sinubukan ni Francis na bumalik para sa van. Matapos suriin kung ito ay gumagana pa, sinubukan niyang umalis, ngunit bago siya umalis, napagtanto niya ang isang bagay. Pagkatapos, dumating siya na may gasolina at sinabi kay Iris na nasira ang van. Ipinuhos niya ang gasolina sa generator at nagulat ang kanyang pamilya sa mga ilaw, air conditioning, at ilang musika. Sa susunod na umaga, pumunta si Francis sa kanilang hola ng manok upang kumuha ng mga itlog para sa agahan, ngunit pagkatapos niyang pumasok, natagpuan niya ang isang aso sa loob na pumatay sa kanilang mga manok at kumagat kay Francis sa kamay. Si Iris ay nag-aalaga sa kanyang mga sugat ngunit nagmungkahi rin na maghanap ng ospital, dahil wala silang anumang para sa rabies, ngunit tumanggi si Francis na umalis. Samantala, narinig ni Josh ang isang bagay sa radyo tungkol sa isang malapit na kampo, ngunit hindi siya makapagnarinig ng malinaw ang mensahe. Nang maglaon ng gabing iyon, tinalakay nila ito, at sinabi ni Iris kay Francis na dapat silang umalis upang hanapin ang kampo.
Gayunpaman, si Francis ay iginiit na manatili sa bahay, na nagpapaalala kay Iris sa mga naranasan nila sa labas ng maraming beses. Sa susunod na araw, si Francis ay nag-aayos ng hola ng manok nang lumapit si Josh sa kanya at humiling na buksan ang generator. Gayunpaman, tinanggihan ni Francis ang kanyang kahilingan na nagdulot ng pagtatalo. Tinanong ni Francis si Josh kung siya ay makakapatay upang iligtas ang kanyang pamilya, sa parehong paraan na ginawa niya sa tulay, at sinabi ni Josh sa kanya na kaya niya, na nag-udyok kay Francis na dalhin si Josh sa isang malapit na bukirin, upang turuan siya kung paano gumamit ng baril. Narinig ni Iris ang mga putok ng baril at lumapit, kung saan nakita niya si Francis na pinapahirapan si Josh sa parehong paraan na pinahirapan siya ng kanyang ama noong siya ay bata pa, ngunit pagkatapos noon, natagpuan sila ng mga zombie at nagsimula silang tumakbo pabalik sa bahay, kung saan sinundan sila ng mga zombie. Hinaranggan nila ang mga pinto at tumakbo pataas ngunit nahuli ang kanilang sarili sa proseso. Sa wakas, nagtagumpay ang mga zombie na itulak ang pinto at basagin ang mga bintana, ngunit bago sila makapasok sa bahay, isang jeep ang dumating at inakit ang mga zombie palayo. Sa umaga, pumunta si Francis sa isang malapit na ilog at natuklasan na ang lalaking nagligtas sa kanila noong nakaraang gabi ay ang kanyang kapatid na si Diego, na siya ring ama ni Josh. Tinalakay nila ang kanilang nakaraan, kung saan humingi ng tawad si Diego para sa lahat at inihayag na siya ay dumating upang tulungan sila. Gayunpaman, si Francis ay puno ng ego at tinanggihan ang lahat ng tulong na inaalok ni Diego. Nang iginiit ni Diego, inilabas ni Francis ang kanyang baril at itinutok ito kay Diego, na nag-udyok kay Diego na umiwas sa karagdagang hidwaan sa kanyang kapatid at maghanda ng umalis. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya kay Francis ang mapa patungong Hilaga. Matapos umalis si Diego, kinuha ni Francis ang mapa at nagplano na sunugin ito, ngunit nagbago ang kanyang isip. Pagbalik sa bahay, sinabi niya kay Iris na si Diego ay patay na, at nagsimula si Francis na ayusin ang bahay at tinakpan ang mga bintana nito. Nang maglaon, habang si Lucas ay naglalaro, hinahabol niya ang isang langaw na sa huli ay nagdala sa kanya sa nakasarang silid, kung saan nakita niya ang isang zombie na nagtatago sa likod ng bintana sa labas ng bahay. Napansin ni Iris na ang mga zombie ay humihina habang lumilipas ang mga araw, napagtanto na sila ay malapit ng mamatay, at nangako kay Lucas na ang lahat ay babalik sa normal, hindi alam na si Francis ay nakikinig mula sa likod ng pinto. Nang maglaon, habang naglalakad sa paligid ng bukirin, natagpuan ni Francis ang isang zombie sa parehong haminang estado at agad itong pinatay. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumuo ng isang kwento, sinasabi sa kanyang pamilya na ang mga zombie ay patuloy na naglalakad sa bukirin at sa bahay upang pigilan silang lumabas. Nang maglaon, habang naghuhugas si Francis ng dumi mula sa kanyang katawan, sinundan siya ni Josh, at napagtanto ni Francis na nakita ni Josh ang mapa na ibinigay sa kanya ni Diego. Nang maglaon ng gabing iyon, habang sila ay kumakain, ibinulgar ni Josh na nakita niya ang mapa sa pag-aari ni Francis, at nagsimula si Iris na tanungin si Francis tungkol dito. Itinanggi ni Francis ito, at sinubukan niyang kumbensihin si Iris na dapat silang magpalaki ng kanilang pamilya sa bukirin, na nagmumungkahi na magkaroon ng isa pang anak. Gayunpaman, pinabulaanan nito ni Iris, na itinuturo na ang kanilang buhay ay hindi na normal tulad ng dati. Pinapaalala ni Iris kay Francis na siya ay dapat mag-focus sa kung paano sila makakaligtas, at na kailangan nila ng pagkain. Nagmungkahi siya na maaari siyang maghanap ng ilan kung ayaw ni Francis. Gayunpaman, nagalit si Francis, at ibinulgar sa kanilang mga anak na si Iris ay nagplano na iwanan sila bago nagsimula ang pag-atake ng zombie. Aminado si Iris dito na nagsasabing hindi na siya masaya sa kanyang buhay kasama siya, at humiling na ibigay ang mapa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Bilang tugon, agad na inilabas ni Francis ang mapa at sinunog ito. Sa susunod na araw, pumunta si Francis sa bukirin upang maghanap ng pagkain, ngunit walang nahanap. Habang kumakain ng tubo, narinig niya ang mga putok ng baril sa malayo at inisip na ito ay mga tao na nakikipaglaban sa mga zombie. Nang gabing iyon, nagdala siya ng malaking piraso ng kahoy upang harangan ang pinto at nilakasan ito ng isang kadena. Bago siya makapagpatuloy, siya ay hinarap ni Iris at Josh, kung saan inakusahan ni Josh siya na nagsisinungaling tungkol sa mga zombie sa labas, na nagsasabing si Francis ay ginagawa lamang ang parehong bagay na ginawa ng kanyang sariling ama sa kanya. Sinampal ni Francis si Josh, ngunit bago pa man maging mas malala ang sitwasyon, narinig nila ang isang katok sa pinto, kung saan isang sundalo ang humihingi ng tulong. Tinanggihan ni Francis na tulungan siya, ngunit inalis ni Josh ang kahoy, at ang sundalo, na nagngangalang Corcuera, ay nahulog sa sahig at humihingi ng kanilang tulong. Si Iris, na isang nurse, ay agad na nagmadaling tumulong kay Corcuera at tinanong siya tungkol sa kanyang mga sugat. Ipinahayag ni Corcuera na siya ay mula sa isang malapit na kampo, at na sila ay nasa daan pabalik mula sa isang supply run ng isang grupo ng mga zombie ang umatake sa kanila, na nag-iwan sa kanya bilang tanging nakaligtas na nakatakas. Halos na corner siya ng mga zombie, ngunit may isang tao ang tumulong at nagdirekta sa kanya patungo sa bahay, at pinaghihinalaan ni Iris na si Diego iyon.
Sumang-ayon si Francis na tulungan si Corcuera, ngunit kailangan niyang manatili sa nakasarang silid hanggang umaga. Bago matulog, sinabi ni Josh kay Iris na aalis siya ng gabing yun upang hanapin si Diego o ang kampo. Sinabi rin niya sa kanya na alam niyang si Francis ay hindi ang kanyang tunay na ama. Ngunit tinatanggap pa rin siya bilang kanyang tunay na ama, na nagturo sa kanya na maging matatag. Gayunpaman, itinuro niya na kailangan ni Francis ng tulong. Sa susunod na umaga, natagpuan ni Francis si Corcuera na kumakain ng agahan kasama si Lucas, ngunit napansin na si Josh ay hindi kasama nila. Tinanong niya si Iris tungkol dito, ngunit hindi siya sumagot. Nagmadali si Francis na hanapin si Josh sa paligid ng bahay, ngunit natagpuan ang pinto na hindi nakasarado. Nang mapagtanto na umalis si Josh sa bahay, kinuha niya ang kanyang pangpukpok, nagpunta pabalik sa kusina, at sinaktan si Corcuera sa ulo, na agad na pumatay sa kanya at nagulat kay Iris at Lucas. Lumapit siya kay Iris at sinampal siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang maglaon, nagising si Iris at natagpuan na si Francis ay ikinulong siya at si Lucas sa nakasarang silid. Samantala, nakita ni Francis ang aso sa labas at nagplano ng isang masamang balak. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta siya sa nakasarang silid na nakadamit bilang sundalo at nagdala ng pagkain para kay Iris at Lucas, ngunit sila ay tumangging kumain. Muli ay nagalit si Francis at binasag ang pagkain sa sahig, ngunit pagkatapos ay kinuha ito, na nagsasabing noong siya ay bata pa, ang kanyang ama ay parurusahan siya kung hindi niya natapos ang kanyang pagkain. Nang maglaon, si Lucas ay nakipag-usap kay Iris, na nagmumungkahi ng isang plano upang makatakas. Si Francis, na natutulog, biglang narinig ang sigaw ni Lucas at nagmadali sa nakasarang silid. Gayunpaman, sinaktan siya ni Iris sa likod gamit ang isang piraso ng kahoy at kinuha ang mga susi mula sa kanya. Binabaril ni Francis sila, ngunit nagawa ni Iris na i-lock ang pinto habang si Francis ay sumusubok na tumakbo sa kanila, ngunit huminto, na naaalala ang lahat ng trauma na naranasan niya sa kanyang ama noong siya ay bata pa. Samantala, kinuha ni Iris ang ilang mga bagay at isang talam at tumakbo sa labas kasama si Lucas. Gayunpaman, bago sila makaalis, natagpuan nila si Diego sa labas, na ngayon ay isang zombie. Tumakbo sina Iris at Lucas pabalik sa loob ng bahay habang si Diego ay humahabol sa kanila. Hinawakan ni Diego si Iris sa binti, at nang sinubukan ni Lucas na tumulong, inatak siya ni Diego sa halip. Nakipaglaban si Iris kay Diego at halos napagtagumpayan nang marinig ni Francis ang sigaw ni Lucas at nagawa niyang basagin ang pinto at tulungan sila, agad na pinatay ang zombie na si Diego. Sa kasamaang palad, nakagat si Lucas ni Diego sa kamay, at naghahanda si Iris na putulin ang kanyang kamay upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon at upang maiwasan siyang maging zombie. Gayunpaman, nawalan si Francis ng lahat ng pag-asa para sa kanila at hinayaan si Iris na gawin ito ng mag-isa. Matapos magtagumpay si Iris na alisin ang nahawa ang kamay ni Lucas, si Iris ay humiling kay Francis na maghanap ng sasakyan upang maaari silang dalhin si Lucas sa ospital, at siya ay agad na tumakbo sa labas matapos makita ang kondisyon ni Lucas. Pagkalipas ng ilang sandali, umabot siya sa tulay kung saan ang lumang van ay matatagpuan. Gayunpaman, nandoon si Josh, armado ng baril, at iniisip na hinahanap siya ni Francis upang parusahan siya. Habang papalapit si Francis, hindi sinasadyang pinindot ni Josh ang gatilyo dahil sa takot at tinamaan si Francis. Nagmadali si Josh na humingi ng tawad at ibinulgar na nakikita rin siya ni Francis bilang kanyang tunay na anak. Bago mamatay si Francis sa kanyang mga sugat, siya ay nagawang sabihin ito kay Josh at inutusan siyang umalis agad upang iligtas sina Iris at Lucas. Salamat sa panunood.